Going back to President Duterte, ano naman po yung mga achievements niya, yung mga magagandang nagawa niya para sa Pilipinas na which is good for all of us? Alam mo, Rosbert, mga taong bayan, mga kapwa ko Pilipino, wala na yata sa 5 taon lang ha, kasi it's not really 6 years. Kasi sa first half, when he was elected, wala pa siyang masyadong ginagawa kasi 6 months lang yan sa first 6-month term niya. Diba? And the last 6 months, wala na rin yan kasi pa-election na rin. So, i-count lang natin, 5 years, sino ba sa buong mundo, hindi lang Pilipinas, nagawa ang mga ginawang bill project ni President Duterte? Was able to build how many? 64 airports, 243 seaports, 2,000 plus bridges, nearly 9,000 kilometers of roads, di ba? Pero ang hindi ko talaga makalimutan, ang in-stop niya ang away sa Marawi at pinaganda ang Marawi at wala na tayong namamatay na kapwa Pilipino sa Marawi. So, ewan ko, walang ibang presidente din na nagkaroon ng tibay sa dibdib ng isang patay na katulad ni President Marcos na kinamumuhian ng mga Pilipino ay ipinalibing niya sa libingan ng mga bayani in accordance to the rule of law. Diba? So, yun lang. Kung hindi nakikita ng mga tao yun, lalo na kahit mga tsuper, mga babae na hindi na nare-rape, ngayon may mga rape na naman ulit. Ang kanilang ama, rinirape ang anak, pamangkin, nire-rape ng uncle, diba? Matanda, ni-rape ng kaniyang sariling anak. Diba? Wala yan sa time ni President Duterte. Everyone toed the line sa kaniyang mandato na walang corruption. Maybe, yun ang 30 million, nakita ng 32 million na yan 32 million na ang katao na bumoto kay BP Sara. Kung hindi na, and that's 63% of the total voting population. Imagine that. So who? Not even the tatay was able to get that votes, no? So she was even 1 million, more than 1 million greater than the vote of President Marcos. So, to my mind, minority yung nagbabas sa kanya. Oo. Kaya lang natatakot ako para sa kaniyang well-being na she's everywhere and she's not afraid na i-assassinate man lang siya. We need to pray for her.